Hello po sa inyong lahat. Welcome back po sa ating channel. Ako po si Jennifer, Pinayan, Michigan. This is a Christ-centered life channel kung saan ako po ay nag-share ng aking mga testimony, mga revelation, ang aking mga natututunan simula po nang ako ay nagsimula maging seryoso magbasa ng Bible at to deepen my relationship with God, at ito pong journey ko to die to self and make Christ the center of my life. Today hindi po tayo Bible study, pero mag-share po ako sa inyo ng isa sa napaka-importanting revelation na ipinakita sa akin ni God since nag-start po ako magbasa ng Bible, and that is na ang good works or yung pagkakawang gawa ay hindi enough. It's not the very thing that would save you. Diba sinabi nga ho sa Bible na ang tao ay hindi nabubuhay by bread alone, pero nabubuhay tayo sa salita ng Diyos. So pag sinabi kasing bread, parang iniisip lang natin pagkain, or next is mga material na bagay. Pero kasama din ho dyan is yung we are not able to live just by bread alone, or by our career, our health, our family, our income, mga kawang-gawa natin. Kasi ang pinaka-importante pala talaga na hinahanap at dinedemand sa atin ni God ay yung ating utmost dedication, obedience, faith, worship, glorifying God. So, kahit tayo ay nagkakawang gawa, no? Panay kawang gawa, pero hindi ho si God ang number one priority nyo or natin. Baliwala ho yun. At may pastor nga ho na nag-clarify na let's not be mistaken na nasa isip natin na uuna yung good works, and then feeling natin by doing these things then we will be saved, or this is how we will win God's favor. Mali ho daw yon. In fact, kaya daw ho tayo nakakagawa ng mabuti sa kapwa or nakakapagkawang gawa, it's because God saved us first. Binigyan niya muna tayo ng salvation. Parang kumbaga, at anyway, yung mga ibibigay niyong tulong sa iba, saan ho ba nanggaling yung mga resources niyo? Galing din ho kay God yon. Sabi nga ho, wag tayong magmalaki ng mga ibinibigay natin sa kapwa, mga charity, mga pera, because God doesn't need our money. Sabi ng pastor, do you think God needs your money? Do you think God needs your resources? Anyway, if you think about it, saan ba galing yung mga resources nyo? Saan ba galing yung perang ginagamit nyo para maging breadwinner kayo, para makapagbigay kayo sa kapwa nyo, sa pamilya nyo? Kanino ho ba galing lahat yan? Kay God. So, we cannot brag or boast to God, or para magpakita ng gilas kay God na pabibo tayo na ayan, nagbigay po ako, because God doesn't need your money or my money. Siya nga nagbigay niyan sa atin eh. And yun nga ho, going back dun sa point ko, hindi ho good works alone ang hinihingi ni God sa atin. Ang talaga hong hinihingi ni God sa atin is yung gawin ho nating sentro ng buhay natin si Jesus Christ. Maging obedient tayo, sundin yung mga utos niya, na tayo ay may respeto at may takot sa Diyos. Yan po. Alam niyo ho, no, sabi ko nga ho sa mami ko, grabe, no, pinakita sa akin ni God to. Dati akala ko na ang bait-bait ko na. Kasi thankful naman po, hindi po ako nagbubuhat ng sariling bangko. God gave me the gift of generosity. Ako po yung tipo ng tao na hindi po ako ma-attach sa pera, no? Like, especially when it comes to my family, talagang bigay talaga ako, no? And syempre, ibang tao din, tumutulong din ako. So parang I admittedly po, no? I have this feeling in my heart na parang proud na proud ako. Hindi naman po ako lumalapit kay God na parang, oh God, kita nyo, nagbigay ako, dapat bigyan nyo ako ng pabuya. Pero may very subtle feeling na ganun po. Na feeling ko ang bait-bait ko kasi giver ako, kasi generous ako. Pero inside, meron din akong bitterness and resentment sa mga taong feeling ko nakasakit sa akin,
Tapos may mga nakakaramdam ako minsan ng saya or tuwa pag yung mga taong nakasakit sa akin, pag nalalaman ko na hindi sila successful. Tapos nagagalit ako minsan sa ibang tao, natitrigger ako, minsan naiirita ako sa mga tao, minsan kung kausapin ko din yung asawa ko is not in a very respectful way. Minsan ako din, admittedly, minsan disrespectful din ako sa nanay ko. Kumbaga, kahit gumagawa ako ng mabuti sa kapwa ko, pero may mga ganun akong na ginagawa sa kapwa, may mga ganun akong iniisip na hindi maganda sa kapwa, nakakaramdam ako ng hindi maganda sa kapwa. Hindi po, kaya nga po ito, yung madaling, we have to be careful. I think this is what I'm trying to say. We have to be careful na hindi tayo mag-focus dun sa, ito, yung nagbigay ka ng ganito, tapos nagiging unaware ka na, wow, sinner ka pa rin pa pala, makasalanan ka pa rin pa pala. And be careful na wag niyong ma-ignore actually yung mga sinful ways niyo, and thinking na, well, tumulong naman ako, so nabayaran ko na yung kasamaan ng ugali ko. Hindi, it doesn't work that way po. So, ang gusto po ni God sa atin is, well, first of all, we cannot do anything without God. Isa rin po yan sa natutunan ko. In anything that you want to do, that you want to accomplish, you want to achieve, you have to pray to God for the Holy Spirit in the grace. Halimbawa, kahit sa area ng gusto niyo na magbasa ng Bible, kailangan ipagdasal niyo po kay God yan. Every morning, kapag bubuksan ko na yung Bible, mag-aas po kay God na magbabasa na po ako ng Bible, bigyan niyo po sana ako ng Holy Spirit para maintindihan ko yung binabasa ko at mag-penetrate sa akin at pakita niyo po sa akin yung gusto niyong ituro sa akin. Kung halimbawa, nakakaramdam ako ng inggit, sasabihin ko na, Lord, nakakaramdam po ako ng inggit. Alam ko, masama po yan at hindi niyo gusto yan. Bigyan niyo po ako ng Holy Spirit. Tulungan niyo po ako para hindi na makaramdam ng inggit sa kapwa ko. Naku Lord, parang naramdaman ko, nagre-rejoice ako sa downfall ng taong kinaiinisan ko. Ayoko po yung ganyang feeling. Lord, please forgive me. Repent, admit to God, na nakaramdam kayo ng gano'n, nakaisip kayo na hindi maganda, magrepent kayo, pasensya na Lord, and then help me Lord, kasi hindi ko po kayang tanggalin itong sin na ito at baguhin nang wala pong tulong nyo. So, yan ang gusto ni God, okay? Na lumapit kayo sa Kanya, magpatulong kayo sa Kanya, and mag-focus doon sa mga kasalanan na baguhin. Hindi ho yung feeling natin, well, breadwinner naman ako ng pamilya ko, o nagbibigay naman ako sa pamilya ko, tumutulong ako, nagpapakain ako sa mga mahihirap. Okay na yon, pwede na ako because that, kumbaga, break even na, kahit na may kasamaan ako ng ugali sa ibang area, nagbigay naman ako dito. Okay na yon, hindi, it doesn't work that way po. A sin is a sin. Tapos po, connected po doon, di ba, when I was saying na yung prayer, no? I have one video where I covered this, na yung untitled po, yung mga prayer na pinapakinggan ni God, no? So, kasi isa din ho yan sa natutunan ko, no? Instead of praying for, let's say, more money to make you feel secure about life, ang natutunan ko ho, instead na, God, bigyan niyo po ako, panalunin niyo po ako sa loto, bigyan niyo po ako ng pera para matulungan ko yung pamilya ko, or para, may pambayad ako sa mga magiging pangangailangan ko in the future. Ang ipagdasal niyo, Lord, alam ko, hindi niyo ho ako bababayaan. Alam ko, nakaplano na ho, may plano ho kayo sa akin. Kumbaga, kung ano yung pangangailangan ko, alam ko tutustusan nyo. Pero nakakaramdam pa rin ho ako ng insecurity. Lord, tanggalin nyo ho yung ganitong insecurity ko. Turuan nyo ho ako maging kontento kung ano po yung ibinibigay nyo sa akin. Nakita nyo yung difference? Instead for asking for more money, ask God to help you to not feel fearful and anxious about not having enough. Tell God, ask God, please teach me to be more faithful, to believe in you, God, to trust in you, God, and ultimately, ask God to make you more content kung anong meron na kayo na enough. Ask God to teach you how to be happy with what you have. So, another type of prayer po. So, instead na para nagpe-pray kayo na makarma yung gumawa ng masama sa inyo, ang ipagdasal niyo ho is, Lord, bigyan niyo ho sana ako ng Holy Spirit para matutunan ko makapagpatawad. Kasi galit na galit po ako sa taong to, pero alam ko kasalanan din ho ang may galit sa puso. Lord, bigyan niyo ako ng pangunawa, bigyan niyo po ng grace and ng Holy Spirit para matutunan ko mag-let go at magpatawad sa taong ito.
Yan ho ang mga dasal na pinapakinggan ng Diyos. Hindi yung bigyan niyo po ako ng more, kahit sa health siguro, no? Lord, nakakatakot kung magkasakit. Pero kung mangyari po na magkasakit ako, bigyan niyo ho ako ng lakas, ng loob, ng faith, ng Holy Spirit, ng grace, para tanggapin kung ano yung destiny, tadhana na ibinigay niyo sa akin. I'm still praying na pagalingin niyo po ako. Pero apart from physical healing, gawin niyo po akong happy, content, trusting, and worry-free despite sa kung anong health problems na meron ako. Kasi kayo ang Diyos, you're sovereign. Make me a happy person kahit may sakit ako. So yan po ang natututunan ko ho lately. So ano pa ho ba ang isang natutunan ko? Kanina ho, no, binabasa ko ho yung mga Israelites, no. Nandun na po ako, bali nabasa ko na po yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, nagsimula na ho ako ng Deuteronomy. So, dun ho sa panimula ng Deuteronomy, parang, ano ba ang tawag nito, no? Parang nire-recap ni Moses yung journey, 40-year journey ng mga Israelites. And syempre, kung familiar ho kayo sa mga Israelites, pasaway po talaga yung mga Israelites, ano? And na-realize ko, that's how we are. We are exactly like the Israelites. Biruin nyo nga naman ho na witness na nila na pinart ni God yung Red Sea, no? Para makatakas sila sa mga Ehipto. Grabe, makita nyo kung nag-part yung sea, yung dagat, no? At nakatawid kayo. Grabing ano yun, ano? Parang manifestation, demonstration ng power ni God. Pero sa panimula pa lang yun. Pero from there, hindi pa rin sila na-believe kay God. Throughout the whole journey, reklamo dito, reklamo doon. Each time, pinuprove ni God yung power niya. To the point nga, di ba, may pinaparusahan niya, pinapatay niya, di ba? Yung mga taong sumaway at parating nagko-continue magduda sa kanya, di ba? Yung again nga, from Exodus, Leviticus, Numbers, puro reklamo, nagpaulan na ng mana, may tubig na lumabas sa bato, nag-ulanan yung mga mana, sinave sila, pero hindi pa rin sila, ang dami pa rin nilang kuda. Walang tigil sa pagda-doubt, reklamo ng reklamo, kahit na, yun na, like I said, no, ang extreme pa nga, pinagpapatay pa ni God yung mga iba sa kanila na makukulit at hindi nagtatrust talaga kay God. Hindi pa rin sila tumitigil sa pagrereklamo. So, I had to actually stop, close the Bible. I said, okay, mag-stop ka dito. Hindi mo kailangan basahin lahat. Mag-reflect tayo. Sabi ko, ganito din pala ako, no? Thankfully, hindi naman ganun ka-extreme. And parang sa akin naman, nararamdam ko, parang innocent naman, to be fair po, no? Kasi I don't know any better. Kaya nga, ito sinasabi ko ho sa inyo, magbasa ho kayo ng Bible. Sinasabi ko ho sa inyo, no? Ito ko na-realize, ganito tayong mga tao. Kasi ako, when I look back at my life, kung saan din ako nanggaling, kung ano yung mga breakthrough, ano yung mga divine connection, divine intervention, lahat na ng ginawa ni God. Kumbaga, lahat tayo, para tayo mga Israelites, may mga sarili-sarili tayong journey. In the end, ang ultimate promise ni God is yung kingdom niya, di ba? Na may promise land din si God para sa atin. Pero how many of us na ilang beses nang pinramis ng Diyos, ilang beses din niyang pinakita sa iyo na hindi niya kayo pinabayaan, pero ang dali nating kalimutan yung many times na pinakita ni Lord sa atin na tulong, divine connection, divine intervention, mana, no? Kung ano yung mga tinulong sa atin ni God. Pero lagi nating kinakalimutan, tapos patuloy pa rin tayo ng reklamo. And we have to be careful, no? Na pagpatuloy yung ganyan. Kasi nakita nga ho natin, di ba, nagpaparusa din ho ang Diyos pag sobrang, parang extreme na tayo na ang kukulit na natin, talagang nakaka-insulto na yung pagkawala natin ng faith sa Kanya, 'di ba? So, I'm starting to learn there is such a thing as abandonment. Pag tayo ay talagang nagpatuloy na gumalaw sa buhay natin na hindi natin pinapakinggan ng Diyos, wala tayong faith sa Kanya, He will abandon us. Kumbaga parang, ayaw mo makinig sa akin, sige, bahala ka na sa buhay mo. Siguro just for a moment, for us to learn, how it's like to not have God in our lives. Hindi ko po alam, hindi po ako super experienced pa. Nakikinig lang din ho ako sa pastor, and sa akin nagme-make sense po yung sinasabi na, God does that sometimes. He will be absent. Lalo kung ang kulit-kulit natin, hindi talaga tayo nakikinig, He will allow us to suffer.
And yung suffering ang magpo-prove na we really cannot live without God. So, ayun po, gusto ko lang ho kayo encourage na tignan nyo ho yung pattern, yung ugali ng mga Israelites na ang dali ho nila makalimot sa mga miracle na ginawa na ni God sa kanila. Tapos patuloy pa rin ho silang walang strong faith kay God despite ng lahat na pinakita na miracle sa kanila ni God at blessing na ibinigay sa kanila ni God. And we must learn from the Israelites and stop being like an Israelite at mag-develop talaga ng deep faith kay God. Kasi ano bang alam natin, 'di ba? Wala ko tayong alam. God is sovereign, siya una kakaalam. Kaya nga, in a way, isipin nyo, ang sarap din ho ganung isipin na wala na ho pala tayo dapat gawin, kundi mag-continue lang follow kay God, ano? Continue to trust Him and have faith in Him. Kaya ho siguro importante yung sinasabi na die to self. Kasi when you die to self, wala kayong personal preferences. Wala kayong gusto. Kumbaga, complete surrender kay God na wala po akong desire, God, kung ano po yung gusto nyong iutos sa akin, kung ano yung gusto nyong ibigay sa akin. Go with the flow po ako, God. Yan po ang goal na maging ganyan po tayo. Each time we wake up in the morning, thank you, God, binigyan niyo ako ng panibagong buhay. That means may mission pa ho kayo sa akin. Kung ano pong gusto niyo ipagawa sa akin today, bahala na ho kayo. And it doesn't mean na, malaki ang level ng mission, na it's not like all of us can be like Abraham or Moses or Noah. Pero yung day-to-day life lang na hindi nyo pinipilit kay God yung gusto nyo, na kung ano lang yung ibinigay niya sa inyo for the day, yun yung kanyang dinesign na events sa buhay nyo that day. So, ayun po. Okay, so I hope nagustuhan nyo ito hong sharing natin. Kayo ho ba? Nasaan ho ba kayo when it comes to your relationship with God, with your walk with God? Kayo ho ba ay nagbabasa ng Bible? Sinasabi ko ho sa inyo, life-changing po. Ipagdasal nyo ho na bigyan kayo ni God ng desire, ng Holy Spirit, na para magbasa ng Bible. 42 years old na po ako. Ngayon lang po ako nag-attempt magbasa ng Bible. At this is something that I wanna do for the rest of my life. Kahit maging mabuhay po ako ng until 80, 90 hanggang nakakabasa po ako. I know I'm committed na pag nabasa ko na itong first round, babalik ho ako at babasahin ko ho ulit. Kasi alam ko na madami pa ako matututunan along the way. But it's been the best thing I've done for myself. Wala na ho kayong ibang libro. Ako, sinasabi ko sa inyo, I've spent thousands buying many books on self-help, New Age, Buddhism, mga psychology books, childhood trauma books, yung mga ganyan, mga atomic habits, mga motivational books. Wala ho yan lahat sa Bible. At nire-recommend ko po sa inyo si Pastor Zach Punen. Actually today, nakalimutan ko yung scarf ko. No? According po kay Pastor Zach Punen, sa Bible sinasabi na tayo daw pong mga babae kung may testimony at magsha-share, dapat parang may belo. So next time pag nakita nyo kung may belo na ako, I'm gonna try to really follow that. So, okay, hanggang dito na lang po. Comment po kayo kung gusto nyo mag-share. Nag-iisip ako siguro baka pwede magka-opportunity na mag-start ako mag-live kahit once in a week na parang live Bible study. Ano sa tingin nyo? Gusto nyo ba yung idea na yan? Pwede natin gawin yan, live Bible study tayo dito sa YouTube. So, okay, that's it for now. Thank you sa inyong panonood. Again, everything you do, to God be the glory. We are nothing without Him. At hanggang kayo po ay nabubuhay na hindi kasama si Kristo at hindi si Christ ang center ng buhay nyo, hindi nyo mararanasan ang payapang buhay. Yung sinasabi na the peace that passes understanding. Everything you do, make sure you give the glory to God. Thank you, Father God, for today. And isa lang masasabi ko, salamat ho. At ang glory nasa inyo pong lahat. Thank you. Bye-bye.